Isang napakainit na revelasyon ang gumimbal sa bulwagan ng Kongreso at sa buong social media ngayon. Usap-usapan ang mabilis at matapang na paglabas ng mga tinatawag na resibo o dokumento ni Ako Bicol Party List Representative Zoldico. Sa gitna ng mga batikos at matitinding paratang laban sa kanya at sa komiteng kanyang pinamumunuan, hindi umano nagatubili si Kong. Na ay latag ang mga ebidensyang magpapatunay na malinis ang kanilang transaksyon. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, ito ang patunay na hindi siya basta-basta matitinag ng mga paninira. Pero hindi lang yan ang balitang umaatikabo. Sa kabilang banda, umiingay na rin ng husto ang pangalan ni DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla. Totoo nga bang may malalim siyang ambisyon at pinaghahandaan na ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections? Marami ang nakakapansin na lalong nagiging aktibo at agresibo si Remulla sa mga pambansang issue. Ito na nga ba ang umpisa ng kanyang pagpapabango para sa pinakamataas na posisyon sa bansa? Mag-aalyansa kaya siya sa mga kasalukuyang higanti ng politika, o gagawa siya ng sarili niyang hukbo? Kayo mga kababayan, pabor ba kayo kung sakaling tumakbong Pangulo si John Vic Remulla? Ay lapag na ang inyong opinyon sa comment section dahil babasahin natin yan. Anti-clear. Rekta ho tayo dito kay dito sa interview nitong si John Vic dyan sa Storycon. Game! How about yung kaibigan nyo, yung classmate nyo? Ano ba status niya? Si I am home. I am home? Oh. He's Is siya currently fugitive? in Vienna. Yeah, pero He's in fugitive ba siya? Vienna, passport canceled. So wala siyang red notice. Passport cancelled kasi sa atin yun. Hawak ng administrasyon ng DFA. Hindi accomplishment yung passport cancelled nitong si Harry Roque. Okay? Hindi accomplishment yun. Di ba? Pagka sinabi ni Marcos Jr., kansilayin yung pasaporte niya. Anong tokwa? Di ba din yung mahuli-huli? Kansila DFA eh. Tapos sa usapan. Pero hindi kailanman magiging accomplishment yung pagkakansila ng pasaporte ng isang ng mga kalaban nila sa politika. Pero passport canceled. If we're talking So- about Harry Harry Roque, Oh, Harry. if we're talking about Harry Roque, we talked to him about Yes, that. ayun ang best Secretary. friend namin ni best friend namin ni Rodolfo dyan eh. So- Nakausap po namin siya, and he says it's not true that his passport was canceled. Nako, sinungaling si John Vic kung ganon. Kung ganon, si John Vic Remulla ay nagpapabida para sa 2028 presidential election. Kung ganon, si John Vic Remulla gusto niya mayat maya laman siya ng pahayagan para kahit papaano meron siyang awareness. Para kahit papaano ay nakikita siya ng ating mga kababayan. Napaka-cheap na atake niyan, Brad. Di ba? Magtrabaho ka. Sugpuin mo yung mga bangag sa kalsada. Yung illegal na droga, dakpin nyo yung mga nagtutulak. Yan ang trabaho ng DILG. Katahimikan sa mga sa mga lungsod. Pambira. It is canceled. I'm definite about it. You remember though, the last time we had him, he said, no, it's not canceled. Well, alam mo naman si Harry, mataray yan eh. You always stick by his facts, but not... You can have his truths, but you cannot debate on the facts, di ba? So his Filipino Pero- passport has been canceled. Yes, but to be candid, I did get in touch with him, and I did tell him the conditions, and he said that he is filing for asylum, but I think pretty soon pupunta ko na siya sa Vienna. Why are you going Lanya talaga to si John to Vic. Vienna, sir, to meet him? For what purpose? To have him arrested. Kung kailangan mo man, di ba papares? Kung may red notice siya, papares ko na siya. Ang lakas niyo. Ang lakas si John Vic. Pupunta ng Vienna. Spokesari pupunta doon. Alak pa ka dati. Ganyan na ganyan din ho ang asal nila doon sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kay dati hindi ko nga walang red notice eh. Talagang ura-urada lang ho. Talagang binraso lang ho nila. Hindi niya humahuli sa Atok Ang. Hindi niya humahuli itong si General Bantag. Ngayon hinarapan na naman niya itong si Atty. Harry Roque kasi siya pinaka-visible eh. Nagbablog, nasa social media, pero yung iba hindi ho niya kayang gawin yan. Dahil hindi ka naman tatagos doon sa mga yun. Paano mo mahuhuli yun? Billionaire, baka si Atong Ang nagbigay na.
nagbigay na ng pagmamahal. Kayo naman masyadong, di ba? Ganun lang naman, pagka bumaba na ang tensyon doon sa mga ibang inuhuli, alam na this, di ba? Eh, si General Bantag, di naman ano yun, wala nang pambibigay yan. Nandun lang siya sa Cordillera Region na paano-ano lang siya doon, papasyal-pasyal lang siya doon. Hindi siya mahuli. Eh, si John Vic mo, anak ng to ko, hindi mahuli yun. Okay, but you're waiting for the notice. Ang nasa utak kasi ni John Vic, pag nahuli ko itong mga individual na to, sisikat ako. Yan ang politika nila eh. Napadala nyo nga sa dahig Netherlands si Tatay Digong, sinuka kayo ng sambayan ng Pilipino. Ano ba naman itong si Harry Roque, atong angat itong si Bantag pag nahuli niya? Walang kwenta. Hindi ko sinasabi mga walang kwentang tao. Sinasabi natin, wala nang mas titindi pa doon sa ginawa niyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero still, hindi kayo kinukonsidera, hindi kayo tinatanggap ng sambayan ng Pilipino bilang kanilang kandidato sa 2020. Kaya tigilan niyo na yan. Yung pagpapabida at pagpapaboka, walang bilang yan sa sambayan ng Pilipino. First, yeah. So, Yes, formalized yes. na yung kaso niya, Secretary, dito. Yes, formalized na. Yes. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oh, bago-bago lang. Few days ago lang. Oh, Basta okay. kwentuhan nyo. Oh. Bati na kayo, sir. Oo. Hindi mo kami mag-away niyan. Magkaibigan talaga kami niyan. Oh, ginugupitan yung buhok niya nun eh. Hindi mo nakita yung ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok ni Secretary. I don't know what that means, but okay. Iba talaga tawag niyo, sir. Iba eh. Parang may something dito kay John Vic eh. Pati itong si Ed Linggaw, napansin niya eh. Baka binabanatan yung ganyan. Itong si Harry Roque eh. Ito si John Vic, ganun din pala. Hilig ho nila yan. Diba? Hindi natin malaman kung diretso ba talaga o ano ba talaga. Sabi mo, i-google mo yung haircut. I-google mo, mahanap mo yun. I don't know what that means. Oh. But yes, I'm afraid to look. how was that conversation, sir? But why did you have to call him in the first place? Ano yun eh, when I looked at the files, nakancel ang passport niyan. Tinawagan ko na siya. Sabi ko, Father, cancel na passport mo. Baka lumabas yung red notice mo. Huwag ka magulat kung arresto na kita. Fair notice na lang. Gunan ako sa kanya. Wow, kasi no. Nasa Vienna parang meron siyang PNP dun eh. No? Arrestuin na kita ha. Did he say? Well, sabi niya, hindi. May petition for review pa ako. Marami siyang, hindi ko maintindihan. Basta dami niya sinasabi. Anong mga abogado ko magpaliwanag ang haba eh. Di ba? Sir. But if Alam mo, pareho ko lang naman si Ronald. Kami ni Ronald. Ropor kami pareho nito. Basta abogado magsasabi na, nakatuhangan na lang kami. Di ba? Wala na kayo Rufo maintindihan. talaga eh. Ayan talaga, naniniwala ako, Ropor. Naniniwala talaga ako, walang alam. Naniniwala talaga ako, nandyan lang si John Vic para ika nga mangurat. At yung kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka sinabi niyang may inaklase ako, Ropor lang ako matatali. Tapos sesegwayin ka niya. Pero trabahante ko lahat yan. Abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, yung mga banat niya ganun, ano yun, tawag dito, kumbaga gusto lang niyang makatch yung atensyon ng mga manonood. Pero ano yung si dating Pangulong, magaling yung si Tatay Digong. Diba? Hindi yung kanyang application for asylum, hindi can't siya touch pwedeng him. gawin. Hindi siya pwedeng arrestuin. It's something like that. Actually, I'll let the lawyers of the department decide on the legality of what he said. I'm just giving him fair warning. Nakalumabas sa red notice, pupunta ka na siya. I mean naman yung indication there that you might get that red notice as well. Now we're on the application. Again, it's a process, so we applied already. But as far as you're concerned, basta may red notice with or without an application for asylum, he can be picked up. Yes, he can. At least as far as you're Yes. concerned. May mga iba't ibang variables Yes. yan eh. No? Yes. Pwede naman kasi yung government to variables. government eh. No? Kahit wala tayong extradition treaty. Pero hindi ko alam. Alam ko, Austria baka meron eh. No? Yeah, Austria. Oo, oo. Katulad dati si Ronald, sino ba yung communist leader natin na si Alan Doni ba yun? Yung nasa Vienna rin? Oo. Nasa Netherlands? Oh, si Joma, Si at Joma. si Joma. Alandoni at saka si Joma. Fidel Kawili.
Pero dalawa sa kanila, Kahit namatay may na. warrant of arrest tayo, hindi natin makuha di ba? Binigay siya ng asylum. Yung kasi nag-grant ng asylum. Hindi, tsaka halimbawa, yung dalawa ron, si Fidel Kawili tsaka si Joma, na pumanaw na, ay binigyan na ng citizenship sa Spain. Okay. In-invoke nila That's yung window na pag ikaw ay, yung ancestors mo ay citizen. Dual ng panahon- citizen pala si Jama? Hindi, Yes. dahil nga ron, Yes, in-invoke he nila. was given the dual citizen. So, dati, nireject yung asylum niya ng Netherlands, no? Pero hindi siya pwedeng lumabas ng But Netherlands. but Secretary Remulla, so you called Attorney Roque to give him a heads up na baka lumabas na yung red notice niya and you might have to arrest him. Aren't you Yes. worried that he might make a run for it? Or baka hindi niya na He mahanap? can't. His passport is cancelled He cannot But get out of... but he can move around the EU. Or He no? cannot. He cannot. He has- He cannot enter hotel. He cannot enter... wala sa credit card transaction. May hirapan siya umikot talaga. But sir, didn't you just telegraph your moves and forewarn a potential fugitive? No. He knows naman. He's known of that all along. Diba? What do you- The man is smarter than me. He knows what his predicament is. Diba? There's nothing telegraphed. What do you mean about the credit cards? Were his assets frozen? Kasi, yes, everything. Basta mag-credit card yan, mag-alarm kagad sa Interpol yan kung ginamit niya. If he's even flagged for anything, pa-arrest siya kagad. So, as of now, he's confined in Vienna. Doon lang siya. Saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niyo siya Dito ilalagay? sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung RTC. kaso niya, yung human trafficking. Nakwanto ka. Bigla Kay Alice Go. Yung di ba doon pinadala yun si Mr. Supra International? Si Mr. Supranational, oh. Alam mo yun. Tignan natin yung tawa nitong si John Vic Remulla pag nagpalit na administrasyon. Tignan natin. Gusto ko marinig talaga. Let's leave him alone, shall we? I'm sure he's living a peaceful life. But But sir, have you made any... Parang malungkot kayo eh. Have you made any representation? Lakas ng tama nitong si John Vic. Ha? Di ba? With the law? Nawala yung Sponky. Kaya... teka lang. Kayong dalawa naghahagi. Ano ba? Nakipag-jamming ka ba dun sa pamangkin mo, ha? Hindi nakipagkantahan. Nakipag-jamming siya dun sa anak ni Boying. Diba? Yung anak niyang diniliberan ng diba? Nakipag-jamming ba to? Nakipagkantahan. Ikigang kayong dalawa. Teka lang. Speaking of that Pogo hub, whatever happened to Cassandra Leong, the one who the one who hired She's Harry? Cassandra Ong is in, if I'm mistaken, she's in the Women's Correctional sa Mandaluyong. Hanggang ngayon, well, awaiting trial. Doon siya. Committed na. Doon na siya. Oh, okay. Sir, have you made any representations or undertaken any communication with the Austrian government in preparation for anything you might have to do with Harry Roque? What do you mean? Am I what? Made any representations with the Austrian government? Kasi we were talking kanina about, diba, si Harry nga has a pending application na with Austria for asylum. So, Not yet. We will get there. Ang red notice is a automatic document that is sent to all Interpol countries. yeah. So there's no actual preparation that needs to be done. Once it's out, in effect na siya. Secretary, merong Di ba, Ronald, ikaw nagka-red notice ka dati sa Cavite? Sa Cavite. parang hindi Interpol Cavite ba? parang hindi red notice yung sa akin sa Cavite dahil yung red notice Lakas ng tawa ni John Vic. Nagpapa-interview sa media, ganyan umasal. DILG secretary nyo, palakpakan. Anak ng toka. kasi huhulihin ka. Kaya nga. So, it's not true. Sa Cavite kasi hindi hinuhuli yung mga tao doon eh. Hindi hinuhuli yung mga tao. Si Ronald kasi favorite na Dinadaplisan tatay ko niya yun eh. Dinadaplisan ng bala.
I still don't get it. Ginugulo mo yung principal eh. Pasensyahan niyo na, Secretary, nasa lista to eh. Hindi ko alam ano nangyayari sa Cavite, but anyways, go on. It's Cavite. Nakalimutan That says it all. Nakalimutan ko lang yung tanong ko eh. Nakalimutan ko lang yung tanong ko. Ato nga, Hindi ka ata nagtanong Zaldi eh. ko. Sabi lang niya, Harry na-notice Roque. ka. Oo nga, may tatanong ko kanina, nakalimutan ko eh. About the red notice. Hindi. Sa kwan. Harry Roque. Ay, ito, Secretary. Meron kasi unconfirmed reports galing doon sa ilang OFW sa Vienna na nakita nila si Harry with our ambassador there. May basihan ba yon? May ganun bang kwan yun? Ito si Luli? Wala No, that pa was akong from a narinig. years ago. I will confirm it. Oo. Si Luli Arroyo ba yun? Yeah. May mga nag-text lang na nakita daw si Kwan doon. Hindi, nag-reply na si Ambassador Luli doon. Luli, oh. That was from years ago. And in fact, you can see in the picture, medyo Harry was a bit heavier then compared to now, di ba? Pumayat na ba siya? Pumayat siya, sir. I mean, sa totoo lang, you know, when he talks to us, he tells us na he's on the run, yun nga, he lives in other people's houses. So, of course, it's not an easy Saka naubusan, hindi na siya makakain ng humba. It's not an easy life, is what I mean. Humba. Kayo na ako magdesisyon kung ano ba sa tingin nyo yung kalagayan ng utak nitong si John Vic Remulla. Pero base sa ating narinig at narinig sa kanyang interview na yon, kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Diba? Ganun ho umasal yung mga opisyal ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Dito tayo sa interview nitong si Attorney Panelo dyan sa kanyang programang Itawag kay Panelo. Okay. Oh, Attorney Sal, anong ginawa mo nung araw ng kagitingan? Unang-una, sagutin natin yung kanyang talumpay. Sabi niya, magkaisa ang mga Pilipino at maging matapang. Aba, matagal na ho. Nagkakaisa na sila at naging matapang na sila na ipahayag ang kanilang damdamin laban sa inyong maling pamamahala at paglabag sa inyong sa mga karapatan ng tao. Kaya nahuli na kayo yung panawagan nyo. Pangalawa, kaya nang sinabi natin ng isang araw, yung kabayanihan, kagitingan ng mga sundalo, hindi lang mo nagaganap yun sa panahon ng tigmaan, sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Ang kabayanihan at kagitingan ay maaaring gawin sa araw-araw. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, doon makikita kung anong kagitingan mo o kawalan ng kabayanihan mo sa kapwa mo. Ang pagtayo at pagpapahayag ng damdamin laban sa mga nakikita mong paglabag sa katarungan, yung mga nakikita mong hindi pagtugon sa pangangailangan ng bayan, ang kawalan ng serbisyo, ang kawalan ng proteksyon, yan po ay isang kabayanihan. Kaya sa araw-araw, maaari natin ipakita ang ating kagitingan at kabayanihan, hindi lamang sa panahon ng digmaan o sa panahon ng krisis. Ayun. At alam mo, Attorney Sal, I think yesterday yata meron ding event ding ang Davao dyan. At umaten si VP Sara, no? And she was asked by reporters regarding dun sa mga issues about sa health ni President Bongbong Marcos. So she said na, good luck. Hindi na niya sinagot yan. Pero may mga sinabi din kasi siya dun sa, tinanong din kasi siya ng mga reporters regarding dun sa mga problema natin. Like, of course, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang sabi ng, she was asked din kasi kung ano yung nakikita niyang solution to the problem. And sinabi naglatag si VP Sara na if mahirap doon sa kumuha ng fuel na galing doon, yung dadaan talaga sa Strait of Hormuz, why not kumuha tayo ng supply doon sa hindi dadaan sa Strait of Hormuz? Para mas mag-stabilize yung price ng fuel dito, dapat magkaroon muna tayo ng enough supply dito sa bansa. And then she was asked by other issues din. And kinuha din yung reaction ng Malacanang. And last night, nag-react si Yusek Claire Castro at sinabi niya na hindi daw alam part to ng government si VP Sara pero hindi niya alam yung mga policies ng gobyerno. And then instead of maging part ng solution, parang gumagawa pa daw si VP Sara ng mga
statements na hindi doon nakakatulong sa gobyerno. Instead of maging united. And meron pang iba po sinabi si VP Sara. Pero yun ang gist ng sinabi ni si Claire Castro, Attorney Sal. Dalawa. One, tungkol sa kalusugan ni Presidente Marcos Jr. Hindi lamang good luck sa kanyang hinaharap ngayon. Whatever na hinaharap niya, sapagkat hanggang ngayon ay hindi maamin ng Malacanang kung meron nga siyang sakit o wala. O gaya na sinabi natin, nung muli ko siyang makita, pati ako na-shock sa itsura niya. Talagang bagsak ang katawan, bagsak ang mukha, halos hirap na hirap gumalaw. Kaya sabi nga po natin, nung makita ko yun pinanalangin ko siya. Sapagkat whether we like it or not, siya ang presidente ng bansa. At bilang tao at bilang mamamayan, kailangan natin ipanalangin ang kalusugan ng bawat isa. Ang problema lang nga, ayaw nilang aminin at iyon ay isang tungkulin sa saligang batas Naku po. na ipaalam mo sa iyong mga sinasakupan ng iyong kalagayan upang ikaw, kahit na sa panalangin ng iyong mga kababayan, naniniwala man sa iyo o hindi, makatulong sa iyo. O, yan ang natin. Panalangin nun natin siya. Kahit na tayo kontra sa mga ginagawa niya. Bilang tao at bilang mamamayan ng bansa. Now, pagdating naman dun sa meron ka sinabi, yung pangalawang issue. Ano nga ba yun? Regarding sa Yung sa government. supply. Yes. Yeah, yan naman yung supply. Natatawa na lang ako sa kanila kasi kung pinag-uusapan nila, yung Strait of Hormuz, although ngayon, na-open na yun, na-open na yun. At sabi nila, kumuha tayo sa ibang source na mga langis. Gaya po ng sinabi natin, itong lahat ng ito ay hindi mangyayari kung mulat sa pool. Alam na natin na nagkakaroon ng kaguluhan doon. Nung may panahon pa tayo, nang wala pang problema sa pagkuha, ay namili na tayo ng langis at gasolina. Yeah. At nag-imbak tayo. Hindi natin ginawa. At ang nakakayamot, ang dahilan, kasi kaya daw hindi natin ginawa, wala daw imbakan, walang reservoir. Jesus Maria Jose. O di nagpagawa ka ng imbakan, di meron tayo. O sana kung marami tayong sufficient supply, di wala tayong problema masyado. Habang totoong tataas, whether we like it or not, hindi kasing taas ngayon. Kung may sufficient siya yung supply ng langis at gasolina, kasi it will not affect. Dahil doon nakasalalay lahat ang natin. Ang bawat, tingnan nyo sa bahay nyo, lahat dyan, ang gagamitan nyo, nakasalalay yan sa oil. Kayo ba, Attorney Sal, nakukulangan kayo sa mga efforts na ginagawa ng gobyerno? I mean, susolusyonan lang ba natin kapag nakaharap na tayo sa problema, hindi yung long-term solution talaga yung ginagawa natin? Gaya na sinabi ko, dapat nga, nagkaroon sila ng preparasyon. In-anticipate na nila. Kasi alam na nga nila na nagkakagulo doon. 5 taon na yan may gulo dyan sa lugar na yan. Sa Russia, sa Israel, sa Iraq. Lahat na yan. Alam na natin sasabog at sasabog yan. Kaya alam naman natin na pag sumabog yan, sigurado may problema tayo sa pag-angkat ng oil. Hindi natin ginawa . Wala nga . Naging inutil nga ang gobyerno. Kaya nagkakandara pa. They're tripping over one another to solve the problem when they could have done it much, much earlier. Samantala, binigyan po ni Vice President Sara Duterte ang katapangan, sakripisyo at hindi matitinag na pamamahala sa bayan o pagmamahal sa bayan ng mga sundalong Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Si Angie De Leon magbabalita. Attorney Sal, very important yung mga points na sinabi niya sa speech niya. Number 1, yung papansin niya yung pagtaas naman ng yung insurrensya sa bansa because nagkakaroon din tayo ng problema na hindi na-address yung poverty ng bansa at lumala ang poverty ngayon. Kasi nga, di ba, the new poor is yung middle class because dun sa nagkataasan na presyo ng mga pangunahing bilihin. And then second, yung sinabi din na
yung mga kababayan natin na hindi na bibigay yung what they deserve from the government, Attorney Sal? Gaya ng paulit-ulit na sinasabi natin sa ating programa, ang lahat ng yan ay kawalan ng preparasyon. Walang programa. Ang programa kung meron man ay hindi naman na ipatutupad. Kasi sila ay nag-focus, ang atensyon nila ay napunta sa politika. Napunta sa impeachment, napunta sa pag-aaresto, napunta sa pagtatanggol sa mga maling ginawa nila. Yan ang naging problema. The focus of attention has been not on the mandates that they were given to fulfill, but on their own personal interest to remain in power beyond 2028. And also din pala nakalimutan ko i-raise yung sinabi din ni VP Sara regarding doon sa Bangsamoro attorney sa peace process. What can you say about it po? Yung problema dyan sa BARM, hanggang ngayon hindi na nare-resolve yan. Kasi ang ating pamahalaan ay hindi rin matatag sa kanilang pakikitungo sa mga rebelde. Kaganda-ganda na meron ng BARM, pero pinakikialaman nila eh. Yung isang cabinet member nila, pinakialaman yan. Tinanggal yung chairman, kaya nagkakagulo-gulo sila dyan eh. Pati kasi hindi dapat pakialaman, pinakialaman nila. Yan ang problema, yung politikang yan talaga, yung partisan politics ang nakakasira. Maliban pa doon sa korupsyon, na yun talaga sa mga root causes. Samantala, Attorney Sal, kumpiyansa ang company Vice President Sara Duterte na kakatigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., malinaw na paglabag sa due process at isang fishing expedition ang ginagawa ng House Committee on Justice. Na itong balita ni Daniela Pau. Would you like to add the sinabi ni Attorney Panelo Jr.? For several times in our show, sinabi na natin ang ating posisyon yan. Hindi pa nagpapala ng mga petisyon ang company ni si Presidente Inday. Sinabi na natin, number one, yung Committee on Justice na ginagawa nila, moro-moro lang yan. Foregone conclusion yan. Sa ating artikulo sa Manila Times, sinabi na rin natin yan. Before the filing of all these petitions, we have already made very clear our position on the matter. Sabi natin, yung Committee on Justice, sigurado yan. I-refer nila yan sa plenary sapagkat meron na silang desisyon. Di ba? After I said that, biglang may ruling na sufficient in form and in substance. Ano pang ginawa nila? Pagkatapos sinabi nila ng masustansya, biglang nagbibigay ng mga pahayag na dapat daw si Inday Sara umaten at ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba sabi natin, teka muna, baliktad yata. Kayo dapat na magpatunay sa kanyang kasalanan, hindi yung inaakusahan ninyo because the burden of proof lies with you. Kaya sabi natin, mali na naman yung ginagawa nyo. At ang sabi ko, bakit yung ginagawa yan? Kung matatandaan mo, in my article in the Manila Times, and several times on this show, I said, yung ginagawa nyo ngayon ay hindi nyo sa pagsunod sa saligang batas na binibigyan nyo ng due process. Kasi yung due process only means bigyan nyo ng pagkakataon ni pagtanggol ang kanyang sarili. I-notify nyo. Pag na-notify nyo, pero ayaw niyang pumunta, ibig sabihin, wini-waive niya ang karapatan niya. But, yung ginagawa nyo ngayon, kasi kung hindi nga una-una, sinabi nyo na nga sufficiente in substance. So may contradiction kayo na naghahanap kayo ng ebidensya. Galing pa sa kanya. Nung hindi kayo mabigyan na hindi siya atin, kayo ngayon naghahanap ng ebidensya. Di ba yung contradiction na kagad kayo? Another thing, sabi ko po, kaya nyo ginagawa yan sapagkat itong prosedimientong ginagawa nyo is a monstrosity. It is a free platform for publicity for all of you. Sinabi po natin, ginagamit nyo lang upang magpakitang gilas kayo dyan. Nandyan ang media araw-araw. Kailangan nyo ng libreng publisidad
para sa mga susunod na mga hakbangin nyo sa politika for your own purposes. Yan ang ginagawa ninyo. Kaya kayo nagkakaganyan ngayon. Pagkatapos, di ba sabi ko, ibigay nyo na yan sa Senado, ay sa plenary, sapagkat alam naman natin, doon tapos na rin yun, foregone conclusion na rin yun. Sigurado yan na maniwala ka, makukuha nila yung kailan ba yung 116 votes. Noon, 215. Bagsak na yun. Kasi yun lang NUP eh. Kumakalas na. Marami na ang lumilipat sa NUP na ang posisyon nila, hindi kami sasama sa impeachment kung wala kayong ebidensya. Obviously, wala kang ebidensya. Kaya nga sinasabi ng mga abogado ng defense, wala naman kayong ultimate facts. Kaya hindi kami sumasagot sa inyo. Wala kaming dapat sagutin. Wala naman.